Isinilang si Nick Vujicic na walang braso at binte. Kahit na maraming challenges ang mga naranasan niya dahil sa kanyang kalagayan, na kaya niyang maging inspirasyon sa iba at maraming humanga sa kanya sa pagiging matatag sa buhay. Siya ay naging best-selling author at motivational speaker. Ano ba ang mga pinagdaanang challenges ni Nick Vujicic? Paano siya nito pinatatag at natutong lumaban sa buhay? Mga ka-insights, tara, pag-usapan natin. Ipinanganak si Nick Vujicic na may rare disease na tinatawag na Tetra Amelia Syndrome. Ibig sabihin nito, hindi nabuo ang mga paa at binti niya bago isilang. Base sa kanyang autobiography, nung unang makita siya ng kanyang ama, halos mahimatay ito. Ang kanyang ina naman ay nanlumo at tumangging hawakan siya ng ilang buwan. Pero kinalaunan, tinanggap din nila ang kanyang kondisyon. Ginawa nila ang lahat para mabuhay ng normal at masaya ang kanilang anak. Pero nabahala sila sa paglaki ng kanilang anak dahil alam nila na haharap ito sa maraming challenges at difficulties. Pero sabi nila, hindi nila papabayaan si Nick. Nandyan lang sila sa bawat sakit na mararanasan ng kanilang anak. Gaya nga ng inaasahan, nagkaranas si Nick ng mga challenges at difficulties habang lumalaki. Sa eskwelahan, lagi siyang binubuli at inaasahan. Nakakarinig lagi siya ng, "Nick, you're not good enough. Nick, sumuko ka na lang. Nick, hindi ka makakahanap ng trabaho. Hindi ka makakapag-asawa dahil hindi mo kayang hawakan ang kamay ng mapapangasawa mo. Paano ka magiging ama kung hindi mo makakarga ang iyong mga anak? Mabubuhay ka ng mag-isa. Your parents can hug you, but their hug can't heal you." Dahil dito, nawala na siya ng pag-asa. Sinabi niya sa kanyang sarili, "Ayoko na. If I don't have a purpose, what's the point? A man without vision dies. I didn't see a good vision for my life. And I start dying on the inside." Sa edad na 10 taon, ayaw na niyang mabuhay. Sinubukan na niyang tapusin ang kanyang buhay. Sinubukan niyang lunurin ang kanyang sarili, pero naisip niya ang kanyang mga magulang. Ang sakit at pagsisisi na mararanasan nila, kaya hindi niya tinuloy. Mahal niya at mahal na mahal siya ng kanyang mga magulang. Hindi nila deserve ang sakit na mararamdaman nila. Nagdaan ang panahon habang nagtatanong siya kung bakit siya pinanganak na walang braso at binte. Nagbasa siya ng Bible verse at nalaman niya ang kwento ng isang bulag. Nagulat siya sa isang Bible verse na, "It was done so that the works of God would be revealed through him." Napaisip siya at nakapagsabi na, "God, if you had a plan to the blind man, you do have a plan for me." Dito na nabago ang kanyang pananaw sa buhay. Hindi na siya nakafocus sa mga bagay na wala siya. Sa halip, nagpasalamat siya sa mga bagay na meron siya at binigay sa kanya. Sabi niya, "You have always a choice. Angry for what you don't have or be grateful for what you have." Nag-umpisa na siya mag-share ng kanyang mga life challenges and difficulties at kung paano niya ito nalagpasan. Dito niya naranasang pakinggan, palakpakan at pasalamatan dahil maraming na-inspire sa kwento ng kanyang buhay. Naisipan na niyang ipagpatuloy ang pag-inspire sa marami pang tao. Itinatag niya ang non-profit organization na Life Without Limbs at naging famous motivational speaker at best-selling author ng libro na may pamagat na Life Without Limits. Noong 2008, pagkatapos ng kanyang speech, nakilala niya ang kanyang asawa ngayon na si Kanei Miyahara at sila ay nagkaroon ng 4 na anak. Sa ngayon, umiikot siya sa buong mundo para maka-inspire ng maraming tao. Sa kabila ng kanyang disability, nagawa niya lahat ng gusto niya. Lumangoy, mag-skydiving, mag-surfing at maglaro ng golf. I encourage you to accept that you may not be able to see path right now, but doesn't mean it's not there. You may have arms and legs, but unless you know 3 things. Number 1, who you are and what your value is. What is your purpose in life? And number 3, what is your destiny when you're done here? If you don't know the answer to any of those 3 questions, you are more disabled than I. Mga ka-insights,
Kahit ilang beses man tayong mabigo at mawala ng pag-asa, meron pa rin tayong kakayahan para mabago ang ating buhay dahil mayroong dahilan kung bakit tayo nabubuhay. Kung nagustuhan nyo ang video na to, mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka sa mga videos ko. Salamat sa panonood at stay safe always! Only 10% of us get enough daily exercise. And that number is dropping. Nearly 30% of us are overweight or obese. As a result,